Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Batang umiyak dahil sa napanood na parody version ng YouTube content creator na si Miss Rachel kinaaliwan ng netizens. Surprise ang 61 cakes ng mga estudyante sa 61st birthday ng kanilang principal, viral. Anak ni Melay Cantiveros, all smiles pa rin kahit isinugod na sa ospital. Higit 200 vintage bombs na hukay sa isang construction site sa Antipolo, Rizal. Lalaki na nag-propose kasabay ng pagsabog ng bulkan sa Guatemala, trending. 22-year-old na law graduate sa Brazil, nasawi matapos magka-allergic reaction sa CT scan. At sa trending showbiz balita, Gangnam Style hitmaker na si Psy under investigation dahil sa umunay paglabag sa Medical Services Act. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH-TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ginagamit na bilang tool ngayon ng mga magulang ang social media para malibang ang kanilang mga anak at upang hindi na kailangan pang bantayan, kung saan mapapanood si Miss Rachel at iba pang educational videos para i-entertain ang mga bata. Ngunit ibang nangyari sa kwento ng isang netizen. Imbis kasi na matuwa ang kanyang anak, ay humagulgol ito sa iyak dahil pirated version daw ang kanyang na-play sa TV. Kung sino nga ba ang tinutukoy ni Mommy Connie, panoorin sa trending report ni James Galangue. Sa pag-usbong ng teknolohiya, pumapapel na rin ang social media bilang isa sa mga alternative tool ng mga magulang para i-entertain ang kanilang mga anak nang hindi na kinakailangang bantayan. At dito papasok ang mga video ng YouTube content creator na si Miss Rachel na siyang naging kaagapay ng mga magulang para magturo sa mga bata ng nursery rhymes at marami pang iba. Ngunit ito lamang unang linggo ng Agosto, may isang netizen na nagbahagi ng kanyang istorya sa social media kung saan imbis na matuwa ang kanyang anak sa kanyang pinapanood, biglang humagulgol ng iyak. Paano ba naman daw kasi, imbis na si Miss Rachel ay pirated version daw pala umano ang kanyang na-play sa TV, ang parody version nito na si Miss Shamsi. Samantala, kung lungkot ang hatid sa bata, aliw naman para sa mga netizen na anila, imbis na maging educational childhood trauma ang idinulot. Habang hirit naman ng iba pa, ay dapat daw umano itong gamitin sa mga makukulit na bata bilang panakot. Humakot ng naturang video na mahigit 10 million views at mahigit 14,000 comments sa TikTok. Para sa DZRH-TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang masayang pagdiriwang ang naganap sa Panabo National High School sa Davao del Norte nang sorpresay ng mga guro at mag-aaral ang kanilang principal sa kanyang ika-61 kaarawan. Hindi lang kasi ito basta simpleng selebrasyon, kundi with a twist. Kasabay ng 61st birthday ay ang 61 cakes na handog ng mga estudyante. Ang mga kaganapan sa trending report ni Mili Borja. Isang nakatutuwang tagpo ang naganap sa Panabo National High School sa Davao del Norte nang sorpresahin ng mga guro at mag-aaral ang kanilang principal na si Manuel Esperanza sa kanyang ika-61 na kaarawan.
Sa video nakuha ng guro na si Eda Mabala, makikitang nakahilera ang boy at girl scout kasama ang mga estudyante sa pasilyo. Hawak ang 61 cakes na saka sama-samang hinipan ng principal sa araw ng kanyang kaarawan. Ayon kay Mabala, ibinahagi rin ni Esperanza ang mga cake sa mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Naghari ang saya sa paaralan habang umalingaw-ngaw ang sigawan at lumipad ang makukulay na confetti. Kitang-kita naman ang ngiti ng principal habang kumakaway sa mga estudyante at patungo sa entablado kung saan may mga nag-aantay na mananayaw para sa pagdiriwang. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, vacation turned hospital staycation. Nabulilyasong dapat sana'y masayang bakasyon ng actress-host na si Melay Cantiveros Francisco at ng kanyang pamilya sa Mindoro. Ang mga chikiting kasi nitong sina Stella at Mela tila sabay pang na-ospital, pero sa kabila nito, kalog at all smiles pa rin ang mga ito na humarap sa kamera. Ang kanilang good vibes na eksena sa loob ng ospital tinutukan sa ulat na ito. Maagang natapos ang bakasyon ng kapamilya actress-host na si Melay Cantiveros Francisco at ng kanyang pamilya sa Mindoro nang biglang magkasakit ang bunso nitong si Stella. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Melay na nilagnat at na-diagnose ang kanyang bunso ng urinary tract infection o UTI. Hindi rin daw nagpatalo ang sore throat girl at panganay nitong si Mela na tila nakipagsabayan pa sa kanyang kapatid at makikita ring nakahiga sa hospital bed. Biro nga ng netizen na si RJ. Patunay lamang daw ito na certified hospitable daw talaga ang kanilang pamilya. Pero sa kabila nito, all smiles at todo bungisngis pa rin si Stella na ilang beses na ring naitampok sa social media dahil sa kanyang kalog at memeable reactions manang-mana sa kanyang ina. Biro pa ng Pinoy Big Brother host, ang dapat sana'y family vacation sa home province ng kanyang mister na si Jason mabilis na naging hospital staycation dahil sa nangyari. Nagpasalamat naman si Melay sa doktor na umalalay sa kanila at nag-alaga sa kanyang bunso. Masaya ring ibinalita ng komedyante na nasa mabuting kondisyon na ang kanyang chikiting na aniyay gusto raw ata talagang maghasik ng lagim sa kanilang bakasyon. Unang sumikat si Melay ng tanghali nito bilang big winner ng Pinoy Big Brother Double Up Edition. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, hindi isa, dalawa o tatlo, kundi mahigit sa 200 na mga vintage bombs ang nahukay sa isang construction site sa Antipolo, Rizal. Bukod dito, libu-libong mga lumang ammunition o mga bala din ang nadiskubre ng mga otoridad sa naturang lugar. Ang buong detalye ihahatid ni Rovic Manuel. Mahigit 200 Japanese vintage bombs ang nahukay sa isang construction site sa Antipolo, Rizal. Nakatanggap ng ulat ang mga otoridad na may mga lumang bomba umano sa ginagawang bahay sa isang subdivision, dahilan para suriin ito ng Explosive and K9 Unit ng Philippine National Police Rizal. Matapos ang 6 na oras na paghuhukay at sa tulong rin ng metal detector, nahukayan daan-daang pampasabog na nadiskubre sa lugar. May kabuuang bilang ito na 224 piraso ng Japanese Type 89 mortar at sako-sakong ammunition o bala sa lugar na ginamit umano sa Japanese rifle noong World War II. Ayon sa mga otoridad, ang pwesto kung saan natuklasan ng vintage bombs ay high advantage point at posibleng ginawang lugar o kuta ng mga sundalo noon.
Dagdag pa ng PECO Rizal PNP, kahit lumahanaan nila ang mga ito ay delikado at posible pa rin itong sumabog. Kaya naman nakatakdang i-dispose ang mga nahukay na pampasabog at patuloy pa rin ang ginagawang mapping sa lugar sakaling mayroon pang ibang vintage bomb doon. Matatandaan na nito lang Hulyo ay 2 vintage bombs rin at isang Japanese grenade ang nahukay sa loob ng UP College of Medicine sa Maynila na pinaniniwala ang ginamit rin noong World War II. Paalala naman ng mga otoridad, agad na ipagbigay alam sa kanila kung makaranas rin ng katulad na insidente. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, iba-iba ang pakulo ng mga lalaki sa kung paano nila aalukin ang kanilang mga nobya ng kasal. Ang iba, nais ay intimate o sa harap ng mga mahal nila sa buhay. Pero ang iba, hindi nagpapatalo sa pabonggahan ng surprises. Ano pa man, tiyak agree ang lahat na ma-effort ang mga ito. Pero ibahin nyo ang proposal ng lalaking ito sa Guatemala na tila tinulungan umano ng universe. Kasabay kasi ng pagluhod nito at saka namang pagputok ng bulkan sa kanyang likuran. Ang buong kwento ibabahagi ni Rose Babiera. Sa panahon ngayon, hindi na lang kasal ang pinaghahandaan, pati sa proposal, pabonggahan na rin. At ang bawat eksena ng pag-aalok ng lalaki sa kanya-kanyang nobya ng kasal ay may sariling kwento. At ang kwento ng viral proposal na ito ng magkasintahan sa Guatemala, tila isinulat ng kalikasan. Kasabay kasi ng pagluhod ng lalaki para hingin ang kamay ng kanyang nobyang babae, ay ang pagsabog naman ng bulkan na tila background scene ng special moment ng dalawa. Sa video makikita na akala ni Morgan ay kukuha lamang sila ng letrato kung saan background nila ang bulkan. At habang nakafocus ang dalaga sa pagpo-pose sa harap ng kamera, ay dinudukot naman ang kanyang nobyong si Justin sa bulsa nito ang singsing. At sa walang kamalay-malay na paglingon ng dalaga, ay tumambad sa kanya ang nakaluhod na nobyo. Sabay na nito ang kansyawan at hiyawan ng mga tao sa likod ng kamera. Pero ang pinaka-highlight ng proposal ay ang halos kasabay ng pag-oo ni Morgan ay ang paglabas naman ng magma na sa unang tingin ay parang apoy mula sa bukana ng bulkan. Sumabog na pala ito kagaya ng pag-iibigan ng dalawa. Morgan Alexa Becklar, will you marry me? Marami ang humanga sa eksenang ito na anila ay tila pinag-isa ang magkasintahan ng kalikasan. Hirit ng ilang netizen, nawa ay hindi na maghiwalay ang dalawa dahil tila ang mundo na ang nagdesisyon na ikasal sila. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa next trending balita, ang dapat sanay routine check-up lamang ay nauwi sa malubhang trahedya. Ganito nangyari sa isang law graduate sa Brazil matapos masawi nang sumasailalim lamang sa CT scan na bahagi na ng kanyang routine check-up dahil sa history ng pagkakaroon ng kidney stones. Ang 22-year-old na dalaga nakaranas pala ng isang severe allergic infection. Kung ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nasawi ang isang 22-year-old na babaeng law graduate matapos itong magpa-CT scan sa Alto Vale Regional Hospital sa bansang Brazil bilang bahagi sana ng kanyang routine check-up. Ayon sa mga ulat, nakaranas si Leticia Paul na anaphylactic shock mula sa scan na gumamit ng special contrast agent. Ang anaphylactic shock ay isang uri ng severe allergic reaction kung saan makararanas ang isang tao na malubhang mga sintomas tulad ng pamamaga ng lalamunan, pagsikip ng daanan ng hangin at ang pagbaba ng blood pressure. Agad namang na-intubate sa ospital si Leticia, ngunit wala pang 24 oras ay tuluyan itong binawian ng buhay. Ayon sa kanyang kaanak, nag-undergo si Leticia ng routine check-up dahil sa kanyang history ng kidney stones. Si Leticia ay isang law graduate na nag-aaral ng postgraduate studies sa law at real estate. Ayon pa sa mga ulat, na nakremate na ang katawan ng 22-year-old sa Vatican Crematorium sa lungsod ng Balneario Camboriú sa Brazil. Samantala sa isang pahayag, sinabi ng ospital na sumunod ito sa lahat ng clinical protocols bago magsagawa ng kanilang mga medical procedure. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita,
dahil sa umunoy paglabag sa Medical Service Act under investigation ng South Korean rapper-singer na si Psy. Ang Gangnam Style hitmaker tumanggap umano ng reseta para sa psychotropic medication nang hindi personal na nagpapakonsulta sa espesyalista. Ang detalye sa kinakaharap na issue ng Korean singer sa report ni Showbiz Angel. Iniimbestigahan ng Gangnam Style hitmaker na si Psy o Park Jae-sang dahil sa umano'y paglabag sa Medical Services Act ng South Korea. Sa report ng SUMPI, nag-ugat ito sa umano'y pagtanggap ng singer ng prescription o reseta ng walang in-person consultation. Para raw ito sa psychotropic medication si Psy na mayroong sleeping disorder. Lumalabas din sa ulat na ang manager umano ni Psy ang proxy o siyang tumatanggap sa mga gamot ng mga awit mula pa raw noong 2022. Samantala, sa inilabas namang pahayag ng agency ni Psy na P-Nation, humingi sila ng paumanhin sa mga pagkakataong may ibang taong kumukuha ng gamot para sa singer na anilay na diagnose na may chronic sleep disorder. Malinaw nila na isang pagkakamali ang pagkuha ng sleeping medication sa pamamagitan ng third party o proxy. Kaugnay naman yan, inihag nila na ang pag-inom ni Psy ng gamot ay ayon sa reseta ng kanyang mga doktor alinsunod sa itinakdang dosage. Sa huli, muli silang humingi ng paumanhin. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng Sodamon Police ng Seoul tungkol sa kinakaharap na issue ng Korean singer. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayong muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.